Igan, isinapubliko na ng Medusa Ransomware Group ang mga datos na ninako umano nila mula sa PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, karamihan sa na-upload impormasyon ng kanilang mga empleyado. Saksi, si John Consulta. Tila kidnapper ransom kung may tuturing, pero imbis na tao, nakuwang data ang bihag umano ng Medusa Ransomware Group sa kanilang cyber attack sa system ng PhilHealth noong September 22. Ang hiningi nilang ransom, katumbas ng mahigit 17 million pesos para hindi isa publiko ang mga ninakaw nilang impormasyon. Nang lumabas ito sa media, sabi ng PhilHealth, hindi sila magbabayad. At ilang araw nagbalik mano-mano ang mga transaksyon sa PhilHealth habang iniimbestigahan nila ang hacking. 2 araw matapos mapaso ang deadline ng pagbabayad, in-upload ang mga file na ito sa isang Telegram channel pasado alas 4 ng hapon kanina. Bahagi sila ng mga na-hack na datos ng Medusa Group mula sa PhilHealth na ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT ay aabot sa mahigit 600 gigabytes. Makikita naman sa in-upload na video sa isang website ang ilan sa mga na-hack na datos tulad ng mga ID, picture at mga ID bank card, resibo, memo, kontrata, transaksyon at iba pa. Sinamahan pa ng paanyaya na i-download ng iba ang mga ninakaw na file. At tila pangungutya sa PhilHealth kung saan nagpasalamat ang uploader sa datos sabay sabing huwag daw tipirin ang information security. Paniwala ng DICT, kasama sa malawak na grupo ng Medusa Ransomware Group ang nag-upload ng video ng mga datos. At ngayong naisigawan na ang bantang ilabas ang mga ninakaw na file, dapat paghandaan ang anilay third wave ng pag-atake. Sa phase 3 is yung ang aatakihin na nila yung mga tao na nakita nila doon sa kanilang database. Kasi mas pro na yun eh. I-spam nila yan, i-scam nila yan. Ayon sa aming source sa NBI, may na-monitor na silang mga grupo na nag-download ng mga na-hack umanong PhilHealth files na maaaring mauwi sa pagnanakaw ng credentials o sa mas malaking bilang ng online scams at identity theft. Payo ng DICT. Dapat mag-ingat tayo lalo sa mga darating na mga spam text, scam text, mga phishing. Enable multi-factor authentication. Ito yung klase ng password na after ng password, may magbibigay sa iyo ng text o ng email para i-confirm na ikaw talaga yung naglalagin. Nauna lang nagbalik ang online transaction sa PhilHealth. Dati na rin nilang sinabi na mga datos mula sa computers ng kanilang empleyado ang nakompromiso at hindi ng datos ng PhilHealth members sa kanilang mga server. Marami raw sa mga na-upload na files ay ID at litrato ng ATM cards na may impormasyon ng kanilang mga empleyado. Kaya may ipapagawa raw sila sa kanilang mga tauhan para maiwasang mabiktima ng online fraud. Kung magkakaroon po ng ganyang paglalabas ng mga information is we might also go into that, changing their PINs, changing their passwords, and changing their ATMs if ever necessary. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.